Hi guys! Good morning! So, alam niyo naman sa title na ang ating gagawin today. But first, let's have some coffee. Today, buksan ko muna yung... Dumating na yung sample yung libro kong marirelease ngayong September. Yung self-pub kong book 3 ng Rosovsky Airs. Kahapon pa dumating yung... Kahapon pa to dumating. Kaso nga dahil hindi ko alam, busy ako kahapon. So, hindi ko siya na-unbox. So, ngayon, sabay-sabay na lang natin siyang i-unboxing. I-unpouching. Are you ready? I'm ready! Let's go. So, ang pre-order nito dyan, hindi ko matandaan, parang March ko ata. Pre-order. Eto na, ready na ba kayo? Ayan, nakita ko na. Oh, hindi. So, ilalabas ko na lang siya biglaan. Kasi marami pa tong mga... Nakita nyo ba? Malabang. Pero o ba yung? Ay! First look. Hulo. So, yung Rosovsky Airs series nga pala, yung mga latest na published book ko ay available ang hardbound and softbound. So, eto, dalawa. Pinasample print ko muna. Kung titignan ko muna kung maganda ba talaga. Bubuksan na natin. So, mamaya magto-talk tayo ng about sa kung paano ang self-publishing. Magkano nga ba? Ganun. Magkano nga ba ang magagastos mo kapag nag-self-pub ka? Ganun. Or mga ganong atake. Sige, go. Dahil marami nila tatanong sa akin. Isa kasi pa nagla-live ako, sobrang daming nagtatanong. Pag nagla-live ako, be, yung utak ko, sali-saliw. Kaya ayoko sumagot-sagot ng mga ano. Pero ngayon, sige, sasagutin na natin lahat ng mga katanungan yung tungkol sa mga self-publishing or kahit saan pa yan. Magagawa na tayo ng long-form video para hindi na ako paulit-ulit magtanong. Para nagtanong sa akin, paano po ba maging writer? Paano maging publish? Paano po mag-publish ng self-pub? Ganyan. Papanoorin nyo na lang to. Ha? Ayaw mo. Anyway, ito na guys. Wait lang. Wala akong gunting. Uy, first look ko to kay Mikolos. Ang ganda. Ayan pa lang. Alabas pa lang yan. Ayan na siya, guys. So, ilalabas na natin. Malamang, syempre. Alangan, ganun lang. Era, o ba yun? Ay, nabutas pa. Yung hardbound munang ilalabas natin. Ayaw magpalabas, be. Wow. OA, hala. Ay, ang ganda, be. Yan siya, oh. Ay. Sandali lang. Ilalabas ko din syempre yung softbound. Yeah. Ayan na. Ay, ang ganda. Wait lang. First look muna natin. Ha? Siyempre, ayan. Papakita ko na nga sa inyo. Ingay nyo naman kasi. So, ito yung softbound. Again, ang kinaibahan ng softbound at saka hardbound. Ang softbound ay ganito lang yung cover mo. Sandali. Meron pa palang ano. Ang kinaibahan ng softbound ay yung cover niya ay ganyan lang. Masisilip natin ang kanyang first page. Kung gusto yung silipin. Ay. Ayan ang kanyang first page. Tapos, ayan, may mga content warning tayo dyan. And then, ito na yung series. Ayan, lahat ng mga series name. Tapos, syempre, yung title, si Mikolos Rosovsky. And then, yung copyright page. Tapos, yung eme-eme. And then, syempre, prologue na. Dito na mag-isimula. And then, titek natin ang... Sa dulo nga pala, meron tong mga acknowledgement. Ibig sabihin ng acknowledgement. Gusto na yung mga furthermore. Yung mga furthermore na papasalamatan mo, ayan, dyan mo sila ilalagay. Tapos, syempre, pang Viva Max mong
pang malakasan mong picture, ganyan. Ganyan lang yan. So, walang difference ang loob ng softbound tsaka hardbound. Same contents lang sila. Kung ano yung mababasa mo dito, yun na yung mababasa mo sa hardbound. But yung hardbound kasi, ang kinaibahan niya ay, ito yung cover niya, guys. Ayan, sa mga hindi pa alam ganyan. Alam mo yung mga encyclopedia, ganun yung cover niya, ganyan. Yung makapal. Yan, karton siya, karton. So, same lang sila. Ayan. Ayan. Wait lang. Ako muna ha. Tingnan ko muna. Same lang talaga sila ng contents. Ang ganda ng mga chapter art. Thank you so much sa aking layout artist. You're the best. Hindi natin papangalanan kasi gina-gatekeep ko ang aking mga Ang ganda. Sobrang ganda. So, ayan yung prologue niya. Ayan. Ay, di ko na ipapakita. Baka kasi ma-spoil yung mga bumili. Spoiling ko ba kayo? Ayan siya. Ayan, guys. Papakita ko ulit sa inyo. So, ayan ang hardbound copy natin. Ayan. Ito yung mga pinang-display nyo, ganyan. Kunyari, yung iba kasi bumibili ng softbound, bumibili din ng hardbound. Yung softbound, ito lang binabasa nila. Tapos ito, pang-display nila sa mga bookshop nila, ganun. Kasi ang ganda ng quality, ganyan. Pang collectibles, tsaka limited lang to ba edition. So, sa mga nakabili, guys, by September, hopefully, ay darating na siya sa akin ng buo. Ongoing na yung production niya. So, hopefully, kung mapaaga siya ng August, ganyan, masiship natin agad. Pero kung hindi naman, though August, September naman yung timeline ko na release. So, September possible makukuha niyo na yung copy nyo. Pakita ko na lang sa inyo yung prologue. Hindi ko na ipapakita yung mukha. Ayan. Nakita nyo na kanina pero ayan yung may maganda kasi yung yung chapter art dito sa Ito na siya, guys. So, sa mga kung ano pa yung bibili nila, kung ano yung gusto nilang bilhin, ayan, mamili kayo. Softbound ba ang para sa inyo? O hardbound ang nais ninyong bilhin? So, ayun lang yung difference, guys. Yung cover lang mismo. But the contents is the same. Kung ano yung mababasa nyo sa dito, ay mababasa nyo rin dito. Ayan. So, ang tanong, bakit mahal ang self-pub? Sasagutin muna natin kung bakit mahal ang self-pub. Unang-una, guys, kasi ang self-pub ay hindi siya mass-produce. Ibig sabihin, limited lang siya na mabibili mo. Hindi siya available, let's say. Hindi siya available everywhere. And sa self-pub, sabi ko nga, limited edition. So, kung ilang copies lang yung nirelease nung author, o nung na nagsi-self-pub sa kanya, yun lang yung available na mabibili. So, pag naubos yun, edi wala na din. Unlike sa traditional publisher like Psycom, Sensation Press, Flutterfic, LIB, pag nag-produce sila, kunyari, sa isang libro ay mga 1,000 copies agad ang nire-release nila. So, ayun yung difference. Mass produce, syempre mas mura kasi maramihan. Alam niyo, syempre, common sense, parang sa business din yung magbubulto-bulto ka, diba? Mas less yung expense mo kesa sa paunti-unti. So, parang ganun din yung logic niya. Kaya, mas mahal yung self-pub. Pangalawang reason bakit mas mahal yung self-pub, kasi itong mga self-pub na to ay ang author yung magastos. Ibig sabihin, from printing, from editing, from publishing to papunta sa inyo, ay sila ang unang gagastos. So, parang papaluwalan muna nila, ganyan. So, depende din kung magkakaroon sila ng kita kasi ang kikitaan naman nito ay depende sa mga bumili. So, kung minsan lugi pa nga kasi mas malaki pa yung expense nung author kesa sa benta niya, ganyan. Pero dahil nga, kami mga author, gusto namin ng makita yung libro namin na talagang mahahawakan namin sila kasi yun naman talaga yung purpose ba't kami nagsusulat. Minsan, parang kiber na yun, parang okay lang kahit walang kita, basta ay makita ko yung aking libro na ganito na siya. Pangatlo, bakit mas mahal ang self-pub is because the quality nito ay iba kesa sa mga pinapublish na under publishing na mass-produce, yung bultuhan. Kasi yung materials ito, sample sa papel pa lang, iba na yung quality niya, mabigat. Alam niyo yun, yung parang minsan nga mas maganda pa yung self-pub kesa sa mga international books. Kasi iba yung, basta iba talaga yung quality. I-compare nyo, bumili kayo sa bookstore na galing sa mga publishing houses, yung mga binanggit ko kanina. And bumili kayo ng self-pub, i-compare nyo kung ano yung quality niya, kung gaano kaganda, kung ano yung difference ng quality
nito, tsaka sa published under traditional publisher. So, ayan. Parang yun lang yung reason. Tsaka limited edition nga kasi to. Hindi mo siya mabibili agad-agad. Tsaka pagka na-sold out na, depende na lang sa author kung magre-reprint pa siya or something like that. Kasi hindi naman lahat ng author capable na mag-release talaga ng mga libro nila. Kasi mahirap talaga, B! Kung alam mo lang yung process nito, kung ilang buwan to trinatrabaho bago ka mag-self-pub, bago mo mahawakan, talagang minsan hindi mo na, parang, ay, nakakapagod, parang sobrang dami. Parang mas mahirap pa siya sa actual na pagsusulat mo. Actually, mas mahirap pa siya sa totoong ganon. Story time. Wala kayong magagawa. Manood kayo. Story time, nung bago-bago pa lang akong magsulat. Syempre, pangarap ko na nga talaga na magkalibro, diba? So, nag-search ako ng mga ganyan author. Tapos, minsan nga nagpi-PM pa ako sa mga author, paano po ba mag-publish ng libro, magkano po, ganyan. Kasi wala talaga akong idea. So, ngayong mayroon na akong idea, at talaga namang alam ko sa inyo na maraming author sa inyo na gusto talaga na mag-self-pub din, I would actually recommend it kung kaya nyo talaga. At kung alam nyo na hindi kayo magsisisi, like, hindi nyo mababawi yung nilabas yung pera, kung okay lang yun sa inyo, i-push nyo kasi at the end of the day, it's nice. Hindi, kasi para sa akin lang, parang ang fulfilling na ikaw talaga yung may hawak ng libro mo. Ikaw yung nagdidesisyon kung ano yung cover, kung ano yung mga idadagdag mo, kung ano yung, basta lahat, pati yung mga chapter design. Like, example, this one, ikaw din yung magde-decide niyan, kung ano yung gusto mo. Basta lahat ng gusto mo masusunod. Matadaanan mo yung process. Actually, pag iniisip ko ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na ako na yung nagsiself-pub ng libro ko. Alam mo yun? Kasi, nayak ako, be. Ako struggle ko sa life. Alam mo yun? Hindi kasi, oo nga no. Parang ngayon ko lang talaga, as in this moment ko lang na-realize na malayo na. Malayo na. Basta malayo na tayo. Huy. Basta ganun. Kasi dati, talaga, as in, nung nalaman ko yung paano yung process ng pag-self-pub, parang napanghinaan din talaga ako ng loob. But ngayon, ako talaga, mas gusto ko yung hands-on talaga ako. So, kung parehas tayo na gusto ng gano'n na lahat, gusto mo ikaw yung may hawak, alam mo lahat ng proseso, then, congratulations! Kasi ngayon pa lang alam mo na kung ano yung gusto mo, and sasuggest ko sa'yo na do and push mo na yung iyong self-publishing journey. Wag na wag kang magsi-self-publish kung ang main focus mo is yung kita, unang-una. Dahil nga sa sinabi ko, hindi siya guaranteed, depende sa mabibenta mo. Pangalawa, kung tamad ka mag-market o wala kang audience, syempre walang bibili. So, lugi ka talaga. Una pa lang lugi ka na. So, kung number 1 and number 2 ang iyong objective, dahil yun naman talaga, di ba, minsan, mahirap maging writer talaga. So, kung yun, kung matamad kang mag-market ng mga libro mo, kung tamad kang mag-promote ng libro mo, inisip mo yung kita lang, ganyan, tapos tamad ka, hindi siya mag-work. So, don't do self-publishing. Pangatlo, huwag kang mag-self-pub kung may issue ka sa money. Siguro dapat ito yung number 1, kung may issue ka sa money, kasi kung hindi mo kayang i-manage yung money na papasok sa'yo, syempre pre-order, ganyan, kung hindi mo mamamanage yung pre-order o magagastos mo sa ibang bagay. Actually, doon nasisira kasi yung mga writer na kapag pa-self-publish sila, minsan yung pera na hawak nila is nagagamit nila. So, yung libro na titenga at wala nang nare-release. So, kasi wala na yung project na yun. So, yung mga bumili, syempre, natural, magagalit. So, yun ang pangatlo natin, wag na wag kang mag-self-pub kung dali mong ma-mismanage yung mga pera mo. Or hindi ka marunong humawak ng pera or sabik ka sa pera, ganyan, wag na wag mong gagawin yun. Bukod sa masisira ka sa mga readers mo, ay mawawalan ka na rin ng credibility as a writer. So, yan yung mga wag na wag mong gagawin. Pang-apat, wag na wag kang mag-self-pub kung hindi mo kaya mag-handle ng shipping ng books, ayaw mo ng ganun, hindi mo alam kung papaano, pwede mo naman siyang aralin. Pero kung hindi mo talaga kaya, don't do it na lang. Kasi minsan may mga problems sa mga shipping, minsan yung libro sa shipping nasisira, ganyan. So, ang mahal ng librong to. So, pag nasira, another lugi na naman siya. So, if you don't want yung ganon, don't do it. And lastly, siguro, ang masasabi ko is,
kung madali kang ma-stress, yung ma-overwhelm ka, kunyari, may problem sa shipping, may problem sa printing, sa editing, sa book layout, kahit saan yung madali kang ma-trigger. Kasi alam ko sa mga writers, talagang, ano yung utak niyan, talagang active, talagang madaling snap, ganyan. Kung ganun ka, like, pagka may konting problema, parang napanghihinaan ka na ng loob, like, I don't want to do it anymore. Pag ganun ka, kung ganun ka, I suggest na for your mental health, don't do it na lang, okay? So, ayun na mga don't do self-publishing if you are like, ganyan ka, ha? Pero, kung kabaliktaran ka naman ng mga sinabi ko, kung masipag ka mag-promote, kung meron kang audience, at yung main goal mo is kailangang mag-produce ka ng libro mo for your readers and also for yourself. Hindi ka masyadong nag-expect sa kita, or pwede naman mag-expect ka sa kita kung maganda yung reach mo, yung follow yung reach mo, masipag ka mag-promote, talagang alam mo na susuportahan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, then do it. Kasi it's fulfilling. Ba yung success ng kada process, ikaw mismo yung may hawak ng proseso. Hindi ba din yung feeling na additional, ito kasi sobrang hirap talaga. Pero naman sobrang hirap na OA. Pero hirap siya, hindi siya madali talaga mag-self-pop. So, sa next video nito, kasunod lang ito, panoorin mo na agad. Ha? Sa next video nito, ipapag-usapan naman natin kung magkano talaga ang magagastos mo sa isang libro na kagaya nito. Let me know if you are ready for your self-publishing journey. Comment down below kung may natutunan ka ba. Kung ano pa ba yung hindi ko nasagot. Kasi ako pag nagsasalita ako or kahit nagsusulat ako, parang tuloy-tuloy lang yung utak ko. Hindi ko nino-notes ano yung mga pointers. Wala lang yung naisip ko, yun lang yung nasasagot ko. So, if meron akong hindi nasagot, just comment down below so I can answer it. Or, yeah, para masama ko pa sa susunod na video. So, ayun. Congratulations na agad sa mga self-publish ng libro na nakatulong magbako, ganyan. Kung na-boost ko ba yung confidence nyo. In the next video, may marami pa tayong pag-uusapan. So, if you guys are interested, just go there. Ha? And like and subscribe. Ano pa natay? Okay guys, thank you so much. Gusto ko lang pala i-shoutout ang aking Tito Jonas na magbigay sa akin itong DJI. Thank you so much, Tito Jonas. I love you.